So mamaya pa may audition po no after ng service. Okay, so tayo po ngayon ay dadako sa panibagong series po natin. Ito po ay yung Romans. Sabihin mo nga, Romans. Ito yung ating series, Book of Romans series. Okay? Alam niyo mga kapatid, hindi doon na po tayo sa main preaching po natin sa Romans. So yung si Apostle Paul, siya po ay nagkaroon siya ng opportunity para i-preach ang gospel papunta doon sa west. Sabihin mo nga west. Di ba po sila ay nasa east? So this time, there is an opportunity to preach the gospel to the west. Amen? Sa Spain. Okay? So, yun po ang ginagrab ni Apostle Paul na opportunity para makapag-share po siya sa mga tao doon po sa west. Amen? Alam niyo po, ang ating apostol, si Pablo, siya po ay apostol para sa mga hintil, sa ating mga Gentiles. Kundi dahil sa kanya, hindi makakaabot ang gospel sa atin. Amen? Amen po ba? Nag-aaral po ba kayo ng Bible? So, sa Book of Romans, makakapansin po natin doon na nakita ni Paul yung opportunity, kaya naman marami sa kanila, sa mga kaibigan niya, ay nag-fundraising. Amen? Amen po ba? Nag-fundraise para siya po ay magkaroon ng fund para maabot ang mga tao sa West. Amen? Amen po ba? So, he is appealing for help to bring the gospel to the western part of the empire. As an apostle, Paul has been sent apart to make the royal announcement about the lordship of Jesus. God's plan for the world has been revealed through a descendant of King David, Jesus the Messiah. So, alam ng Panginoon, alam ng Apostol Pablo, that this message, the gospel, di ba sabi nga niya, I am not ashamed to preach the gospel, sabi niya. So this message, he believed, demonstrates that God has been faithful to His covenant. Amen? Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? So bago po tayo magpatuloy, ito po yung part 1 natin ng Romans series. Next slide. Sa contents po natin, okay, so ang contents po natin sa yung Book of Romans, mapapansin po natin, sa chapter 1, verse 1 to 17, nandun pa lang po ang introduction at saka yung tema ng Book of Romans. Okay, sa chapter 1 ng verse 18 hanggang chapter 3, verse 20, andun po yung the universal human need of salvation. Okay, tatalakay po doon. Doon naman po sa chapter 3, verse 21 hanggang chapter 4, verse 25, pinakita na sinabi naman po doon yung God's way of salvation. Sa chapter 5 naman, verse 1 to chapter 8, verse 39, so tinalakay ni Apostol Pablo sa letter niya yung the new life in Christ. Sa chapter 9, verse 1 hanggang chapter 11, verse 36, yung Israel, yung plano ng Diyos sa Israel. And then chapter 12, kung saan nandun yung do not conform to the pattern of this world, chapter 12, verse 1 to hanggang chapter 15, verse 13, nandoon makababasa po natin is about the Christian conduct. Amen? Nandoon kung saan yung submit to your leader, submit to the government. Amen? Nandun po yun. And then chapter 15, verse 14 to chapter 16, verse 27, nandun na po yung kanyang conclusion and personal greetings. Amen? So, I encourage you na basahin din po natin. I know lahat may iba sa atin, may mga BRC. In-encourage po namin kayo, basahin ang Book of Romans. Siguro matagal to yung hanggang July ata, kung di ako nagkakamali. So, siguro mga 3 months or 4 months, gano'n, so basahin po natin, sabi mo sa katabi mo, basahin mo ang Book of Romans. Kasi po, every Sunday, lagi po natin, lagi papasadahan ang Book of Romans. Amen? Ngayon po, tayo po ay nasa part 1 pa lang. Na kung saan ang babasahin, ang pag-aaralan po natin ay chapter 1, verse 1 to 7. So napakaikli lang po ng aking share po sa inyo. Kaya, wag na po kayong matulog.
Amen? Alam ko, masarap matulog ngayon, malamig, di ba? Pero, hinihingi ko po ang inyong oras, tumingin po kayo sa akin, huwag po kayo tumingin sa crush nyo. Okay? Huwag kayo tumingin sa asawa nyo, sa akin po kayo tumingin. Okay? Okay, okay po ba yun? Diba? Natutuwa ba kayo na merong pogi nagpipreach? Wow! Hello! Hindi po ako si John Lloyd. Sabi nila si John Lloyd daw ako. Hindi ako kamukha ni John Lloyd. Okay? So, nag-iisa lang po ang mukha. Okay? Si ano po, si Pastore, kamukha ni, ni Piolo. Okay, so, alam niyo po ba, the Epistle to the Romans is a profound testament to the unwavering love of Christ and its transformative power in our lives. So, ang Book of Romans, nandun makikita na po natin yung about the love. Amen? So, sabi nga ni, kung hindi mo nagkakamali, kilala niyo si Dan Seals? Kasi napapakinggan ko yun nung bataan ko eh. Dan Seals. Ha? Hindi niyo kilala yun? Yung kumanta ng Light of the world, shine on me. Love is the answer. Parang gano'n. Shine on us, will set us free. Love is the answer. So, love is the answer. Amen? Kaya kung mahalin mo daw, amen, ang kapwa mo, lahat ng tao, amen, you fulfilled the law. Amen? Yun po yung pinakaano ng Romans, yung love, pag-ibig ng Diyos. Amen? So, are you ready mga kapatid? Babasahin po natin ang ating, hindi ko na kayo patatayo kasi kanina, tagal nyo nakatayo. Okay, basahin po natin ang chapter 1. Sabayan nyo na lang po ako sa pagbabasa. Gagamitin po natin ang Amplified Version. Romans chapter 1, verse 1 hanggang verse 7. Okay, basahin po natin. In 1, 2, 3, sabay-sabay. Okay, ulitin po natin. Sabaw-sabaw, hindi sabay-sabay. Okay, sabay-sabay po tayo magbasa. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, magbasa ka. Ngayon ka na nga alam magbabasa ng Bible, di ba? Okay, basahin po natin. In 1, 2, 3, go! Set apart for preaching the gospel of God, the good news of salvation, which He promised beforehand through His prophets in the sacred scriptures. Next verse. The good news regarding His Son, who as to the flesh, His human nature, was born a descendant of David to fulfill the covenant promises. And as to His divine nature, according to the Spirit of holiness, was openly designated to be the Son of God with power in a triumphant and miraculous way by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Next verse. It is through Him that we have received grace and our apostleship to promote obedience to the faith and make disciples for His name's sake among all the Gentiles. And you also are among those who are called of Jesus Christ to belong to Him. Next verse. I am writing to all who are beloved of God in Rome, called to be saints, God's people, and set apart for a sanctified life that is set apart for God and His purpose. Grace to you and peace, inner calm, and spiritual well-being from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Tayo po manalangin sandali. Ama namin Diyos, maraming pong salamat sa pagkabasa ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, dagdagan mo pa ito ng mayamang kapakahiyagan, Panginoon. Thank you, Father God, that you will anoint our ears, anoint our minds, anoint our hearts to receive from you today. Thank you, Lord, oh God, that you will use my vocal cord, oh God. Thank you, Father God, to preach the gospel. Thank you, Lord, that you will anoint, oh God. You will think through my mind, oh God, Lord. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. So, tandaan po natin, makikita po natin doon kung saan
nag-uusapan doon yung good news. Alam na po natin the reality of bad news. Amen? There is a bad news, but praise God, meron po tayong good news. Makikita po natin dito yung the power of good news. Amen? The world is full of bad news. Pag nanood ka ng TV, amen? Maraming mga fake news, maraming mga bad news, which is ultimately rooted in sin. Doon nagsimula lahat yan, sa kasalanan. Okay? So ito yung universal human problem. Kasalanan. Sabihin mo nga, kasalanan. So Paul's letter to the Romans is centered on the good news. Sabihin mo nga, good news. The gospel, which offers hope and a solution to the world's problems through Jesus. Sabi ko kanina, di ba, kinanta natin. Light of the world, shine on me. Love is the answer. Love is the answer. Love is God. God is love. Amen? Kung nasa atin ang pag-ibig, walang problema ang ating mundo. Amen? Ano ang opposite ng love? Selfishness. Amen? Pag ikaw ay selfish, iniisip mo lang ang sarili mo, hindi po love po yun. Amen? Amen po ba? Akala ko nung una ay hatred, pero hindi pala. Selfishness, ang opposite ng love. Sapagkat alam niyo mga kapatid, si God, hindi niya inisip ang kanyang sarili, inisip niya tayo. Amen? Iligtas po tayo. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayo ay maligtas. Okay, so, himay-himayin po natin, yung binasa po natin kanina, amen? Yung Romans chapter 1, verse 1 hanggang verse 7. So, ready na po ba tayong lahat, mga kapatid? Sabihin mo nga, ready na, kapatid. Okay, so, next slide. So verse 1, Paul, ito po yung kanyang self-perception and mission. Sabi po sa verse 1, Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, special messenger, personally chosen representative, set apart for preaching the gospel of God, the good news of salvation. Paul introduces himself as a servant. Literally, nung panahon nila, ay ibig sabihin po nun ay slave. Sabihin mo nga, slave. Amen. By the way, ako po pala kasi may nakikita ko mga new faces sa atin mga ngayon. Ako po pala si Pastor Ayan. Isa po ako sa mga pastor po dito. So, I handle po yung youth ministry. Okay, so mamaya meron po tayong youth service, mamaya 2:00. Amen. So, Paul introduces himself as a servant, literally slave of Christ. Sabihin mo nga, slave. So, sinasabi po niya na siya po ay alipin ng Panginoong Jesus. Called to be an apostle and set apart for the gospel. Amen? So, si Apostle Paul, siya po ay aral sa Biblia. Matalino po siya. But despite his brilliance, amen, siya po ay nagpakumbaba. Amen? Amen po ba? Sinabi niya, siya po ay alipin ng Panginoong Jesus. Despite his brilliance, commitment, and prolific contribution to Christianity, Paul's primary identity is a servant of Jesus. Ganun po tayo lagi dapat. Amen? Kami po kahit kami po ay pastor, hindi po kami dapat masyadong titingalain. Amen? Sapagkat kami po ay hindi perfect. Amen? Amen po ba? Nagkakamali din po kami. Kaya wag po tayong titingin sa tao. Amen? Sa mga leaders, we must always fix our eyes on Jesus. He is the author and the perfecter of our faith. Amen? So, Paul's primary identity is a servant of Jesus. He models humility and
service. Amen? Amen po ba? So siya po ay nagpakumbaba. Amen? Kaya pag tayo po ay nakakita ng isang apostol o pastor man niya, kung sino man niya, pero siya po ay yumayabang, okay? Ibig na yumabong, okay? Iba yung yumayabong at yumayabang. Okay, mahirap po yun, di ba? Amen? Di ba yung yumayabang, nagkakaroon, alam niyo po yung lumalaki ulo? Di ba? Hydrocephalus ba yun? Di ba? Ano mangyayari doon? Kasi hindi na pantay, babagsak po siya. Hindi na siya makakatayo. Amen? Sabi nga sa Bible, amen, ang pride he will be rebuked without remedy. Amen? Alam niyo, nakakalungkot, no? Kasi yung iba, nagkaroon na ng title, nagkaroon ng pastor, hindi mo na ma-reach out. Amen? Hindi mo na makausap. Diba? Hindi tayo dapat ganon. Kahit na tayo po ay pastor o anumang posisyon, kailangan po tayo ay approachable pa rin anytime. Hello? Amen po ba? Kaya alam mo, minsan natatest doon eh, di ba? Minsan, isa sa mga testing ng ang character, yung pera at yung posisyon. Di ba? Diba, minsan pag humawak naman malaking pera, nag-iiba yung tao. Ganun din sa posisyon. Kapag tumaas ng level, amen, nagkaroon ng posisyon, o naging counselor, naging congressman, hindi na ma-reach. Si kapitbahay, naging congressman lang, hindi na natin ma-reach. Amen, hindi na mapuntahan sa bahay. Hello? Amen? So, si Apostol Paulo, hindi po siya ganon. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka ganon. Amen? Sabi mo nga, ikaw ay yumayabong. Amen? Alam niyo po ba pag yumayabong, alam mo yung nakakita na po kayo ng mangga na napakalaki, napakalawak. At hitik na hitik sa bunga. Ano ang nangyayari? Alam mo, sa amin po sa subdivision po namin ay napakaraming mangga, magkakatabi minsan. Ano ang ginagawa? Binabato. Ganun po pag yumayabong, binabato. Amen? Kaya wag po kayong magtaka kung minsan maraming mga persecution o mga paninira na babato sa iyo. Amen? Hello? Kasi naranasan ko po yun. Amen? Amen po ba? Buti na lang, kakilala ako nung sinabihan nila. Hindi sila naniwala. Hello? Amen po ba? Kasi, alam nyo, totoo po to, ang pinaka natutunan ko kay Pastor Ton, kay Bossing, ay yung integrity. You must be a man of integrity. Amen? Bakit? Kasi lalong-lalo sa business, bakit? Hindi pwedeng tatalbog ang cheque mo sa mga supplier mo. Hello? Hindi pwedeng umutang ka, hindi ka nang babayad ng utang. Yan po yung sa pinakaunang-unang natutunan ko kay Pastor Ton. Amen? Amen po ba? And ano pa? Humility. Natutunan ko po yan kay Pastor Ton. Ay, kahit na may-ari ng di ba yung kable dun sa araw, nung maliit pa yung plaques dun sa Scarlett, talagang siya yung humahawa, akala mo, hindi may-ari. Siya lang may-ari. Nakasuot niya, akala mo, di ba? Kahit gano'n ang suot niya, di ba, yung parang hindi akala mo may-ari, pero relo naman yan, di ba? Isa pa yung sa mga natutunan ko, di ba? Pag makikipag-usap kahit anong suot mo, dapat yung relo mo pag nakita. Di ba? Bigatin, di ba? Ibig sabihin, matindi to, di ba? Gusto ko lang i-share po sa inyo yung mga yun, di ba? Kasi, ano yun eh, hindi tayo dapat magmayabang. Amen? Amen po ba? Kailangan, dapat lang po tayo, alam mo yun, low profile. Hindi pwedeng display mo lahat sa Facebook, sa social media. Nagpunta kayo sa ganyan. Lahat niya yata, pinost mo yata, pati misa, makikidnap na lang sa mga anak mo. Kasi alam mo, saan ka nagpupunta eh. Di ba? Hello? Binalandra mo lahat ng mga kayamanan mo, pati mga ari-arian mo sa social media.
Kaya tuloy, anong nangyari sa'yo? Hello, nakakulong ka ngayon. Alam niyo na kung sino yun. Di ba? Di ba? Hello? Wag po tayong mayabang. Sabi mo, wag ka mang mayabang. Okay? Okay, ano pa? Next verse po tayo, mga kapatid. The gospel of God. Sabi po sa verse 1b hanggang verse 2. Sabi niya dito, set apart for preaching the gospel of God, the good news of salvation, which He promised beforehand through His prophets in the sacred scriptures. The gospel is defined as God saves sinners through Christ. Okay? God saves sinners through Christ only. Hindi through Pastor Ayan, through Pastor Ses, through Christ only. Hindi through Rema. Religion cannot save you. Pastors cannot save you. Even your mother, your father cannot save you. Ano ang importante? Jesus Christ. He is the only Savior. There is only one way to be saved, and that is Jesus is the way, the only way. Wala na pong ibang way. Sabi mo, kasabi mo, Jesus is the only way to salvation. Okay, yun po ang sinasabi ni Apostol Paulo. Okay? It is not a human invention, but originates from God Himself. Kahit doon pa lang sa paradise, meron na siyang plan para iligtas ang mankind, si Eva at Adan. Amen? Validated by prophecy and fulfilled in Jesus. The gospel is unique. Sabihin mo nga, the gospel is unique. Okay, among world religions because it is based on God's initiative, not human effort. Amen? Kaya hindi ka maliligtas kapag ikaw ay nagpapasan ng black na gano'n, di ba? Di ba? Hindi ka maliligtas pag ikaw ay naglakad sa simbahan na nakaluhod. No. Naiintindihan niyo po ba, mga kapatid? Okay. Kung naiintindihan niyo, next verse po tayo. Okay, Jesus, the person of Jesus. Sabi po sa Romans chapter 1, verse 3 to 4, sabi dito, the good news regarding His Son, who as to the flesh, His human nature, was born a descendant of David to fulfill the covenant promises. Verse 4, and as to His divine nature, according to the Spirit of holiness, was openly designated to be the Son of God with power. In a triumphant and miraculous way by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Kaya mahalaga po ang resurrection sa ating mga Kristiyano. Amen? Mas mahalaga po yun kaya dun sa Pasko, sa December. Amen? Pasko ng pagkabuhay. Sapagkat kung hindi nabuhay ang ating Panginoon Jesus, ang ating pagiging Kristiyano ay void. Amen? Walang saysay. Hello? Gising pa po ba tayo mga kapatid? Sabihin mo nga, stretch. Strengthen. Spread. Ayan. Gising na gising. Okay. Paul emphasizes Jesus, dual nature. He is fully human, 100% man, descendant from David, and fully divine. He is God. Amen? By the resurrection. The resurrection is central, validating Jesus' claims and the Christian faith. Mahalaga ang pagkabuhay na ating Panginoong Jesus. Ang tanong, buhay ba ang Panginoong Jesus sa buhay mo? Hello? Parang kukunti lang yata yung nagsabi ng amen. Eh. Okay, again, buhay ba ang Panginoong Jesus sa buhay mo? Amen? So, ibig sabihin, kung buhay ang Panginoong Jesus, you are full of hope. Amen?
full of life. Amen? Sapagkat, siyempre, buhay yan, di ba? Buhay ang ating Panginoon, hindi. Di ba, pag, dati pinanggalingin natin yung mga relihiyon, di ba? Pag Friday, patay ang Diyos. So, bawal ganyan, bawal ganito. O, malapit na naman yung, malapit na naman yung mga Holy Week, di ba? So, tandaan po natin, sabihin mo mga katabi mo, buhay ang Panginoong Jesus. Okay, dako tayo sa next verse. Sa Romans chapter 1, verse 5 to 6. So pag-uusapan dito yung ministry, the call to ministry and obedience. Okay? So, tanungin mo yung katabi mo, may ministry ka na ba? Ako natutuwa ako sa mga anak ko kasi sila po ay nasa ministry. Amen? Involved po sila. So, this is the time, this year 2026, ito yung panahon para mag-involve ka sa ministry. Pastor, hindi ako marunong kumanta. Ang daming pwedeng salihan. Hindi lang po pagkanta. Pwede ka sa ushering, pwede ka sa anchoring, pwede ka sa technical, pwede ka sa prayer, di ba? Okay? So, magkakaroon po tayo, hindi ko lang natanda kung ano yung prayer and fasting, di ba? Last week po yata ng January. Pero nag-start, kami mga sa youth po, nag-start na po kami, yung mga leaders, nag-start na po sila mag-prayer and fasting. Okay? At magkakaroon po yata ng tawag dito, ng sarip, no, Pastora? So kasama ako doon, yun yata yung tinatanong ni Pastora. Kasama po ako doon sa RIP, sa weekend, okay? Iniimbitahan na ating mga leaders, sa mga pastors na sumama sa prayer, intercession, doon po sa RIP. Okay? So, Paul's ministry is about calling all people. Amen? Regardless of background, to trust and obey Jesus, true faith is demonstrated by obedience. Sabihin mo nga, true faith is demonstrated by obedience. Hindi lahat po tayo dapat nasa ministry na. Especially kung ikaw ay 25 years na sa Rema. Okay, mag-27 years na yata, mag-27 years na sa April. So, by this time, dapat ikaw ay nasa ministry na, kapatid. Okay? So, sa ating mga bago, ini-encourage namin kayo mag-involve sa ministry. Okay? Ang ministry na hindi dapat lip service. Sabihin mo nga, hindi dapat lip service. Dapat po ginagawa, ito po ay active. Okay? Gumagawa po tayo, kumikilos po tayo. Okay? Okay, next verse. Last na verse. Malapit na po tayo matapos. Ang bilis Verse 7. Talks about identity. The new identity of believers. Verse 7. I am writing to all who are beloved of God in Rome, called to be saints, God's people, and set apart for a sanctified life. Again, sabihin mo sa katabi mo, is your life sanctified? Okay? That is set apart for God and His purpose. That's why mahalaga na ikaw ay nasa ministry. Kung kayo po ay nakikiisa sa vision and mission ng ating iglesia, ng Rema, kayo po dapat ay naka-involve sa ministry. Amen? Masakit man sabihin ko po sa inyo, kung ikaw ay nakaupo lang at hindi ka kumikilos, hindi ka po nakikiisa sa vision and mission. Hello? Again, this is the year, it is high time mag-involve ka sa ministry. Nakakatuwa po, marami tayo nakikita ng mga bago ngayon, di ba, sa ministry, di ba? So palakpakan po natin yung mga kapatid po natin na nag-involve sa kanilang ministry, sa worship team, sa prayers, and so on and so forth. Again, Christians are called saints, set apart and given a new identity in Christ. So believers are encouraged to walk in this new identity
pursuing practical holiness. You are set apart. So ibig sabihin, yung dati mong pinupuntahan na patay-sindi, okay? Patay-sindi. Hindi ka na dapat pupunta ron. Amen? At yung mga relasyon, mga illicit relationship, dapat iniiwanan mo na yan. Dapat binubura mo na yung mga cellphone na mga exes. Yung mga memories na mga exes, dapat wala na sa Instagram mo. Hello? Amen po ba? Yung mga hindi dapat maayos na relasyon. Relasyon. Amen? Amen po ba? So yung ang bibig mo na napaka-bango. Okay? Alam nyo na yung ibig sabihin, napaka-bango ang bibig mo. Okay? Ano tawag dito? Maanghang. Yung maanghang na bibig mo, okay? Hindi na ngayon, di ba? Di ba yung mga bawat tuldok ay merong PU, di ba? May mga mura, bawat tuldok. Ngayon, hindi na. Kung dati ikaw ay laging nakasinghal sa mga anak mo, hello? Okay? Kada pagkagising, ikaw yung alarm clock ng mga buong pamilya. Sinisigawan mo lahat ng pamilya mo. Tinisinghalan mo lahat sila. Binubungangaan mo lahat sila. So, ito na, hindi ka na ganun. Amen? Hindi ka na ganun. Hello? Okay, tingnan mo nga yung katabi mo na nanay. Ganun ka pa ba ngayon? Hello? So, hindi ka na rin tatamad-tamad. Amen? Yung mga tatay dyan, magtrabaho ka. Di ba, sabi nga nakalimutan ko sino pangalan nun. Amen? Magtrabaho ka, sabi si John and Marcia. Magtrabaho ka. Okay? Okay. Mga kapatid, mga tatay, ito yung dapat tatamad-tamad, magtrabaho. Sabihin mo nga sa tatay na katabi mo, magtrabaho ka. Magsumikap ka. Mag-ministry ka. Sino rito yung mga tatay na involved sa ministry? Taas ang kamay. Napakakonti. Palakpakan natin. Pero, at least may mga tatay na involved sa ministry. Kamusta yung ibang mga tatay? This year, ito na yung panahon para mag-involve sa ministry, kapatid. Hello? So, believers, sabi ko nga, believers are encouraged to walk in this new identity, pursuing practical holiness. Alam nyo, ito yung panahon, pag ikaw ay nasa Panginoon, new identity, dapat ikaw ay God's conscious. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng pupuntahan mo, ikaw ay God's conscious. Lagi mo iniisip, nandiyan lang si God. Totoo naman nandiyan si God sa iyo, di ba? Kasi pag hindi, magagawa mo yung hindi dapat. Amen? Amen po ba? Hindi tayo dapat sin conscious. Tayo dapat ngayon ay God's conscious. God conscious na po tayo dapat sa lahat ng bagay. Pastor, ano naman kung binasa mo na yung 1-7 na yan? Anong ngayon sa amin, di ba? What now? What do we do with this verse 7 verses? What do we do with this first 7 verses? So, gusto ko lang maintindihan po ninyo yung dalawang bagay, mga kapatid. Number 1, sabi mo number 1, we need to accept the gospel. So, kung ikaw, kapatid, kung ikaw ay bago pa lang o hindi ko alam kung pangalawang beses mong attend po dito sa Rema, so, I encourage you to accept the gospel. We must accept the gospel. Amen? Amen po ba? So, katulad ni Apostle Paul, amen? Amen po ba? It's talking about the gospel of God. It's talking about Jesus Christ. It's talking about what the gospel is and what the gospel does. So we need to accept this gospel. We don't rewrite the gospel. Amen? We don't reshape the gospel. We don't revise the gospel. We don't rework the gospel. Amen? Naintindihan po ba natin?
you must accept it. Amen? So, meaning to say, the gospel, it's not just good news. Sabi mo sa katabi mo, the gospel is not just good news. It is a good invitation for us all. Sa lahat ng tao na wala, especially sa Panginoong Jesus. Amen? So, if you are here, hindi ka sumusunod sa Panginoong Jesus, nasa church ka ngayon, but you are not in Christ, I'm sorry to tell you, okay, walang gospel sa iyo. Amen? If you are busy in the ministry, amen, o anumang mga ginagawa mo, if you are in this church, but Christ is not in you, the gospel is not in you. You do not accept the gospel. Sapagat si Jesus lamang po ang importante na nasa atin. Kahit anong ministry po natin, if you don't have a relationship with Jesus Christ, baliwala ang lahat ng ginagawa po natin sa ministry. Amen? Hello? Alam mo, nakakalungkot, iba, napaka-busy sa ministry. Minsan napapabayaan na yung mga anak. Pero, hyper sa ministry, di ba? Pero kamusta ang iyong mga pamilya? Kamusta ang relasyon mo sa Panginoong Jesus? Amen? Kamusta ang iyong devotion sa Bible, sa Word? Tumahimik na, seryoso si pastor ah. Di totoo po yan mga kapatid. If you are in this church, but Christ is not in you, you did not accept the gospel. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, accept the gospel. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen? Come to Him today. Amen? Don't do it for us. Do it for yourself. Accept the gospel. Sabi mo sa katabi mo, accept the gospel. Amen? Why? For our eternity, for our eternal joy. Amen? Ang mundo ay, sabi ko kanina, pasama ng pasama. But praise God, we have the good news, we have the gospel, we have Jesus Christ. Amen? Mamatay man ang yung mahal sa buhay. Amen? Magkaroon man ng mga bagyo, masira man anumang mga bagay sa buhay mo. But praise God, you have the gospel. You have Jesus. Amen? But if you don't have Jesus, sinare ko nga mga kapatid doon, yung isang gabi, sabi ko, I realize, nung mawala yung aking misis, ang daming comfort na receive ko kay God. Hindi lang mismo kay God, but because of my relationship sa ating mga kaibigan, sa aking mga pamilya, mga kamag-anak, amen? Sa aming mga kasama sa church, kami po ay na-comfort. And pinaka number one, we have Jesus Christ in us. Amen? Sapagkat kahit anong mangyari, but because you have Jesus, you have the hope. Amen? You have Jesus because Jesus is our living hope. Amen po ba? Kahit anong mangyari sa buhay, anumang circumstances mangyari, I will bless the Lord at all times. Amen? I will serve Him. Alam mo, ang totoo, wala kang retirement sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Walang retirement. There's no retirement in ministry, in serving the Lord. Ang mga apostol, kailan sila tumigil sa paglilingkod? Nung sila ay
natsugi. Nung sila ay namatay, doon nagtigil ang kanilang paglilingkod. But until now, ganun po yun mga kapatid. Amen? That's why isa sa mga nag-comfort po sa akin, God's comfort me because I have a wife who is faithful in service, faithful in serving the Lord. Amen? We are comforted because if we are, kung mahal natin sa buhay ay nasa Panginoon Jesus, sila po ay nasa Panginoon. Amen? So there's so many comfort na ibibigay po sa atin ng Panginoon if we are in Christ. Yun ang sinabi ko sa kila Brother Joel. Amen? So, mga kapatid, again, sabi ko kanina, accept the gospel. So, isa pa sa mga kailangan po natin gawin ay we must live the gospel. As Christian, living the gospel means being set apart for the gospel, for obedience of faith that anyone who genuinely understands the magnitude of God's gift of the gospel will not be able to remain idle. Amen? That their priorities, their passions, their pursuits will necessarily change, that we begin to praise God and to thank God for all that He's done. So, accepting the gospel means living the gospel. Accept the gospel, live the gospel. Sabihin mo nga sa katabi mo, accept the gospel, live the gospel. Amen? Amen po ba? So, living the gospel, mga kapatid, kasi the gospel is the fuel in itself to living out the gospel. Amen? Ito po yung gasolina para tayo magpatuloy sa buhay. Hello, may kakausap pa ba ako? Amen? So, lahat ng tao, mapabata o namang, they need the gospel. Amen? So, alam mo, kung may time tayo, dapat talaga nire-rehearse natin lagi yung communion, di ba? Every Sunday may communion. Kasi doon lagi nire-rehearse yung, lagi natin naaalala yung ginawa ni Jesus Christ para po sa ating lahat. Amen? Na siya po ay namatay para sa ating lahat. Namatay sa krus para sa ating lahat. And sabi ko kanina, mga kapatid, na God is love, Jesus is love, amen? That's why, doon sa mga, gusto ko lang i-share po sa inyo sa Book of Romans, sa ibang mga verses, nandun po mga kapatid, sa Romans 12 verse 18, love calls us not just to avoid conflict, but to actively pursue peace. So Romans 12 verse 21, love empowers us to counteract negativity and evil, and with positivity and kindness. So Romans 12 verse 10, love, next slide. Romans 12 verse 10, love teaches us to place others' needs above our own, fostering mutual respect and understanding. So, living the gospel means embodying Jesus' teachings in everyday actions. Amen? Sa bahay, sa trabaho, sa community, so ini-embody mo ang Panginoong Jesus. Okay? Ginagawa mo ulit yung mga ginawa niya. Pinapakita mo yung pag-ibig ng Diyos. Not just in lips, okay? Not just in words, but in action. Sabihin mo nga, in action. Okay? Living the gospel is about intentional love. Amen? Your service, forgiveness, nagpapatawad po tayo. If we live the gospel, tayo po ay nagpapatawad. If we live the gospel, tayo po ay mapagbigay. Hello?
If we're living in the gospel, tayo ay mapagbigay. Parang kukunti lang yata nag-amen. If we live the gospel, we are women and men of integrity. Amen? So yung ating, alam nyo mga kapatid, yung ating daily habits, yung ating relasyon sa ating mga community, doon makikita yung ating expression of gospel, of living the gospel sa ating pamilya. Okay, hindi namin nakikita dito sa church, pero tandaan mo kapatid, sa bahay nyo, sa pamilya nyo, nakikita kung if you are living the gospel. So kung ikaw, mabait ka lang dito sa church, pero pagdating sa bahay, ikaw ay monster, you're not living the gospel. Hello? Amen? Hello? Hello? Hindi pwede mabait ka lang sa church pero sa pamilya mo, monster ka. Amen? Ikaw ay nagbubuga ng apoy. Amen? So, if we live the gospel, we demonstrate faith and perseverance. Amen? And if we are living in the gospel, we share the gospel. Amen? We share the gospel, not just in words, but through actions. Ine-express mo ang sabi ko, di ba? Light of the world, shine through me, love is the answer. So pinapakita mo yung pag-ibig sa mga mahal sa buhay, sa community. So, pag ikaw ay nagmamahal, ikaw ay mapagbigay. So, sino pa pasasalamatan ng mga tao? Ang Diyos ang pasasalamatan niya. Amen? Okay. Sabi ko nga kanina, basahin po natin, next slide. Romans chapter 1, verse 16 to 17, sabi ni Apostle Pablo, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith." Okay, mga kapatid? Are you learning something today? Nauunawaan po ba natin? Mga kapatid, next slide. Okay? Be authentic. Let your life match your message. Diba? Sabi nga ng title natin, diba? Man and his message. Woman and his message. Amen? Dapat po naka-align. What you preach, what is your message, dapat naka-align sa buhay mo yun. You walk your talk. If you live in the gospel, we walk the talk. Amen? Amen? Kung ano man ang pinipreach po natin, ginagawa po natin. Amen po ba? Amen po ba? Nag-share po tayo ng magbigay sa Panginoon. Di ba? Sinishare. Pinipreach mo, nagbigay sa Panginoon, pero ikaw hindi ka nagbibigay. Hello? Give your tithes and offering. Sinasabi mo, give it your tithes and offering, pero hindi ka nagbibigay ng tithes. Hello? Ba't pa napunta ron agad? Hello? Sabi ko nga kanina, living the gospel. Be relational. Build trust and friendships. Kaya it's high time, mga kapatid, para puntahan mo ang iyong kapitbahay. Bigyan mo ng hamon.
Amen? Para makausap mo, di ba? Build relationship. Amen? Hindi pwedeng meron kayong homeowners pero wala kang pakialam. Hello? Naalala ko tuloy yung bago lang po kami sa division. Yung dating presidente, gusto ako agad presidente, sabi ko, bata-bata ko pa po. Kasi nakita ko yung mga officers, puro mga retired, puro mga senior. Sabi ko, bata-bata pa po, wag po muna mo. Iba na lang po. Hindi pa po ako pwede, kakabago-bago pa lang po sa subdivision. Gusto na ako maging presidente. Nalaman lang na meron akong business. Amen? Hello? Pero, kidding aside mga kapatid, kailangan din tayo makialam. Di ba? Why? Because this is the opportunity to share the gospel to your home, mga kapitbahay, neighborhood. Amen po ba? So kung meron ka opportunity na ikaw ay maging officer, di ba? Grab mo yun, di ba? Kung may opportunity na ikaw ay maging konsehal or anything, grab mo yun. Kasi, sabi ko nga kanina, influence, spread. It's time for have an influence for everyone, for all people in your surroundings. Amen? Nagreklamo ka, may mga korap, may mga ganto, ganyan. Di ba? Di ikaw na iboto, di ba? Hello? Ikaw na tumayo. Di ba? Okay, lapit na tayo matapos. Be respectful. Listen and engage with empathy. Amen? Huwag po tayong laging nakasinghal sa ating mga kapatid. Amen? We must live the gospel. Magpakumbaba po tayo. Amen? Makinig sa ating mga kapatid. Makinig sa ating mga kaibigan. Makinig sa ating mga kapitbahay. Be bold. Sabihin mo nga sa katabi mo, be bold. Don't be ashamed of the gospel. Trust God to use your witness. So, hindi ko na po isa-isahin. Ang daming pwedeng gawin to share the gospel. If you have a social media account, di ba? You can evangelize. You can share the gospel through digital evangelism. Amen? Pwede kang mag-vlog. Pwede kang mag-live stream. Di ba? To share the good news. Amen? Hello! Ang dami pong pwedeng gawin to share the gospel. Hindi lang po ito ang platform. Amen? Your social media platform ay pwedeng gawin para i-share ang gospel. Amen? Amen po ba? Pastor, pag ako ay naging pastor, mag-share ng gospel, huwag mo na hintayin ikaw ay maging pastor pa. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag mo na hintayin maging pastor para mag-share ng gospel. Amen? Naalala ko dati nung na-ordain ako ng pastor. Naalala ko ng pastora, may nagsabi sa akin, parang bata-bata mo pa para maging pastor. Kasi ibata pa nga ako noon no? Pero, kiniis po ngayon, kung hindi ako naging pastor nung panahon na yun, wala akong 30% na discount sa school. Kasi tinignan ko yung mga benefits Meron akong 30% discount sa school nilang mga anak. 'Di ba? Tapos pag sibling pa sila, meron pa another discount, 'di ba? Tapos pag may mga involved ka sa mga yung mga ministry, meron laging binibigay. Amen. So, ibig ko lang sabihin, meron tayong ini-ignore, binabaliwala sa mga bagay-bagay na pag tayo ay tinawag ng Diyos ay nandyan. If you are called, amen, do not hold back. There is an anointing. God will equip you. Amen? He equips the called. Amen? Kaya pag tinawag ka ng Panginoon, do not hold back. Huwag kang aatras. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang aatras. Amen? I-ordain ka ng pastor. Amen? Huwag kang aatras. Amen? Hello?
ikaw ay kakanta sa Panginoon, huwag kang aatras. Amen? Tinatawag kang kumanta. Okay, sabi ko nga sa mga kabataan, ang mga tinatawag sa ministry ay nasa tono. Hindi lahat po ay tinawag sa worship team, kailangan po nasa tono. Amen? Pero lahat po tayo ay pwedeng kumanta. Sabi mo sa tabi mo, pwede kang kumanta anytime. Amen? So, yun lang mga kapatid. Kung meron tayo pwede po ba ang worship team pumunta na po sa ating harapan? So, mga kapatid, sabi ko kanina, if you are here in the church, but you are not in Christ, you're not living the gospel. It's high time, mga kapatid, para tanggapin siya, ang ating Panginoong Jesus, bilang inyong Panginoon, tagapagligtas, magkaroon ka ng relasyon. Amen? At hindi lang relasyon, ikaw ay maglingkod sa Panginoon. We must obey. Amen? We must be involved in the ministry. So as we worship the Lord, mga kapatid, sa ating mga nandito, mga kapatid, na ikaw ay nasa church, pero you don't have Christ. Christ is not in you. Today, this morning, mga kapatid, it is high time to surrender your life to Jesus, your time. Amen? It is high, kahit yung mga ito yung challenge sa ating mga kapatid na wala sa ministry. Okay? Ito yung time para maging involved sa ministry, kapatid. Ang tagal-tagal mo na sa Rema, tagal-tagal mo na nandito, pero until now, wala ka pang involvement sa ministry. Amen? So, think about the goodness of God. Think about all the benefits, amen, the blessings that we have in Christ Jesus. The hope, the eternal joy, amen, that we have if we are in Christ Jesus. Tayo po tayo lahat, mga kapatid. So if ikaw po kapatid ay